Representative Noel Rivera for Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Kaugnay niyan, maghahain ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways ng panibagong case referral sa Ombudsman laban sa mga sabit sa flood control scandal. Una nang sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na 3 kasalukuyang senador ang kabilang sa sunod nilang rekomendasyon. Aniya, naantala lang ang paghahain ng referral dahil sumalang pa sa evaluation ang sinumiteng supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa komisyon. Pinapipigilan ng Ombudsman na makalabas ng bansa ang 77 opisyal at personal ng gobyerno na iniimbestigahan sa flood control scandal. Sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ang mga subject ng investigasyon kabilang ang ilang mambabatas ay dapat isailalim sa Foreign Travel Restriction Order. Ipinaliwanag ni Remulla na ang FTRO ay isang legal authority ng Ombudsman na ini-issue laban sa mga government official na nahaharap sa investigasyon. Ayon sa Ombudsman, hihilingin ng opisina ang tulong ng Bureau of Investigation para ipatupad ang nabanggit na kautusan. Samantala, I don't negotiate with criminals. Ito po ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling video report na inilabas sa Facebook. Kaugnay ito ng umanong tangkang pambablackmail ng kampo ng dating kongresista na si Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PBBM, isang abogado mula sa kampo ni Ko ang nakipag-ugnayan sa kanya at sinubukang makipag-bargain na ipagpaliban ang pagkansela sa passport ni Ko kapalit ng pagtigil nito sa pagpapalabas ng mga video laban sa administrasyon. Tinukoy ito ng Pangulo bilang isang uri ng blackmail at iginiit na tuloy ang pagpapakansela ng pasaporte ni Ko anuman ang mangyari. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Samantala, bago sa pagpapatuloy ng ating balita, meron po muna tayong Flash Report! Flash Report! Isang residential area sa Marikina City ang nasusunog ngayon. Nagkatutok dyan si RH27 Noche Kakas. Noche. Diyosa at Winaper, natusunog ngayon itong residential area sa Barangay Concepcion 1, lungsod ng Marikina. Itinaas na ng Marikina City Bureau of Fire Protection ang sunog sa unang alarma. Particular na itong Simeon Village. Patuloy ngayon ang responde ng pamatay at sunog, lalo na ang mga fire volunteers group sa lugar. Abangan ang iba pang detalye, RH27 at sikakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inakusahan ni dating Congressman Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos na umano'y kumokontrol sa presyo ng ilang agricultural products. Sa panibagong video na kanyang inilabas ngayong araw, iginiit ni Ko na hawak umano ng First Lady ang ilang rice importers at may impluwensya siya sa paggalaw ng presyo ng bigas. Dagdag pa ng dating mambabatas, habang iniimbestigahan noon ng House Committee on Agriculture ang agricultural smuggling at pagtaas ng presyo ng pagkain. Bigla umano itong ipinahinto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pakinggan po natin at panoorin ang bahagi ng video ni Zaldico. Habang iniimbestigahan ito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report.
Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Pinaratangan din ni Ko ang kapatid ng First Lady na si Martin Araneta na umano'y may kinalaman sa pagsirit ng presyo ng sibuyas hanggang 600 piso kada kilo noong taong 2022. Ayon kay Ko, pinatigil din umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon ng Kamara sa naturang issue alinsunod sa direktiba ng unang ginang. Narito po ulit ang bahagi ng video ni Zaldico. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Kaugnay niyan, binatikos ng Malacanang ang umano'y magkakaibang bersyon ng kwento ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng mga video na inilalabas niya online. Sa press briefing, pinuna ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro ang paiba-ibang itsura ni Ko sa mga video, partikular na aniya ang hairstyle ng dating mambabatas. Dagdag pa ni Castro, tila nagbabago-bago umano ang storyline ni Ko sa bawat pahayag, dahilan para lalo umano lumabo ang kanyang mga aligasyon. Pakinggan po natin si Castro. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang pumalit kung sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa press briefing sa Palasyo, iginiit ni Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi katanggap-tanggap para sa isang vice-presidente ang magpaabot ng ganitong pahayag na tila ina-anticipate ang pagbibitiw ng Pangulo. Ayon kay Castro, ang ganitong pahayag ay nagdudulot umano ng political destabilization at nakakasira sa kumpiyansa ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Narito pong mali si Yusek Castro. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis.
Sa iba po nating balita, pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y leaked voice recording na iniuugnay sa kanyang pakikipag-usap sa isang vlogger. Ito po ay matapos ipresenta ni Senator Robin Padilla sa pagdinig sa Senado ang audio clip na nag-uugnay kay Castro sa paid vloggers. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Castro na matagal nang kumakalat ang clip at hindi siya ang babaeng naririnig sa recording. Pakinggan po natin si Castro. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Kasunod nito, kinwestiyon ni Castro ang hakbang ni Padilla na bagaman itinutulak ang anti-troll farm bill. Hindi umano niya sinisigurong beripikado ang sources ng mga ipinepresenta niyang materyales. Hindi naman isiniwalat ng senador kung saan nanggaling ang audio clip. Samantala ay a-abolish na ng Malacanang ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Kasunod ito ng pagkakatalaga sa dating pinuno nito na si Special Assistant to the President Frederick Go bilang kalihim ng Department of Finance. Ang natunong opisina ay nilikha sa pamamagitan ng Executive Order No. 49 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 15 taong 2023 at direktang nasa ilalim ng Office of the President. Kabilang sa mandato ng tanggapan ang pagbibigay sa Pangulo ng strategic advice sa mga halagang usaping pang-ekonomiya tulad po ng inflation, seguridad sa pagkain at galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tungkulin din itong mag-coordinate, mag-monitor at magsuri ng mga prioridad ng programa at proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Muli, narito po si Yusek Castro. Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number 1, bakit? And number 2 po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. DZRH. Balansyado. Antabayanan po sa ating pagbabalik ang iba pang mga mainit na balita. 2 pang freeze order sa assets ng government officials na sangkot sa flood control scam abay nasa AMLAC na. Samantala, mga akusasyon ni dating Congressman Zaldico patungkol po sa budget insertions sa pinaiimbestigahan ng Makabayan Black sa Kamara. Yun naman daw pong ikasiyam sa mga akusado sa mga anomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Na-aresto na rin po. Si Senator Cheese Escudero naman po absuelto na sa kasong paglabag sa election law. Samantala, barangay captain na binaril habang naka-live sa Facebook, patay sa Digos City, pabuya itinakda sa 2 milyong piso. Ang lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik kay Pilipinas ang ating oras, 5:32 ng hapon. Ang oras